Nagsisimula ang kwento nang makita natin ang isang lungsod sa kaguluhan, at ang masamang Break King ay nanonood mula sa kanyang kuta sa itaas, ngunit dumating ang Kaizen Rangers upang pigilan siya. Ipinatawag nila ang kanilang Kaizen Beast, na pinagsama-sama upang bumuo ng pinakamataas na Kaiser, at sila ay sumugod sa kuta. Ang Break King ay nagpaputok ng hindi mabilang na mga laser sa kanila, ngunit nakakalusot sila, at nabasag nila ang bungo ng kuta. Gayunpaman, nataman sila sa proseso at nawalan ng braso. Napagtanto nila na hindi sila maaaring magpatuloy, ngunit ipinagkatiwala nila ang pinuno, si Red, upang tapusin ang trabaho. Habang ang iba ay nahuhulog, nagpatuloy siya sa kuta at hinarap ang Break King. Kinukutya niya ang kapangyarihan ng mga band ng Rangers, sinabi kay Red na nag-iisa siya, ngunit ipinaliwanag niya na nakikipaglaban siya sa paniniwala at tiwala ng kanyang mga kaibigan. Inatake siya ng Break King gamit ang kanyang mga laser, ngunit natiis niya ito. Isang mapangwasak na suntok ang inilunsad ni Red, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Habang bumabagsak siya mula sa langit, sinabi niyang kontento na siya dahil, kahit hindi siya nagkaroon ng happy ending, nagawa niyang bigyan ng pag-asa ang lahat para sa hinaharap. Ngunit bago siya tumama sa lupa, bigla siyang na-teleport sa ibang mundo. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakita namin ang dalawang adventurer na sinusubukang labanan ang isang golem, ngunit napagtanto nila na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon, na binaygo ang isang batang babae na nagngangalang Hidna, na tinawag silang walang silbi. Inutusan niya ang golem na huminto, at nagalit ang mga adventurer dahil minamaliit niya sila. Ngunit sinabi niya sa golem na dalhin sila sa labas. Habang tinitingnan niya ang isang painting ng kanyang ama, ipinangako niyang maibabalik niya ang posisyon ng Royal Scepter. Binanggit ng kanyang butler na si Pedro na mayroon siyang isa pang adventurer na susubukan. Sa palagay niya ay magiging walang silbi siya gaya ng iba, ngunit sinabi sa kanya ni Pedro na nakagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa loob lamang ng 6 na buwan. Umaasa siyang hindi ito duwag tulad ng nakita niya. Ngunit bigla siyang pinalipad habang sinisimulan ni Red na labanan ang golem. Sinabi niya sa kanya na tumakas habang pinipigilan niya ang golem, sinasabing dinudukot nito ang mga tao, ngunit nabigla siya nang sabihin nito sa kanya na pamilyar ito sa kanya, na ginagamit niya upang subukan ang mga adventurer. Patuloy itong umaatake sa kanya, at naalala niya na may nabanggit tungkol dito sa kontrata, kaya sa tingin niya ay nagsimula na ang kanyang pagsubok. Ginagamit niya ang kanyang bracelet para ipatawag ang kanyang suit, na ikinagulat ni Hidna dahil wala siyang nararamdamang mana mula rito. Kaya, alam niya na hindi ito isang magic tool. Hindi niya maintindihan kung paano siya nag-transform sa isang iglap nang hindi gumagamit ng anumang mahika, ngunit pinapakalma niya ang sarili upang masuri niya ito. Ginagamit ng Red ang kanyang fire punch upang atakihin ang golem, at pinasabog ito. Sinabi ni Hidna sa kanya na nakapasa siya sa pagsusulit. Pagkatapos nito, sinabi ni Red sa kanila na siya ay mula sa ibang mundo, at si Hidna ay naniniwala sa kanya dahil alam niya na siya ay may pambihirang kapangyarihan. Sinabi niya na maraming impormasyon tungkol sa ibang mga taga-mundo, at may mga sinasabing isa sa kanila ang bayani na nagbuklod sa demonyong Reyna. Hiniling ni Hidna sa kanya na ipaliwanag ang kanyang kakaibang damit, ngunit nagulat siya na hindi niya ito gusto dahil gusto ito ng mga bata sa kanyang mundo. Sinabi niya na handa siyang tanggapin na siya ay mula sa ibang mundo, kaya sa palagay niya ay dapat nilang pag-usapan ang trabaho. Sinabi ni Hidna sa kanya na mangolekta ng mana mula sa Wakenar Ruins. Ipinaliwanag ni Pedro na ito ay isang bagong natuklasang ore na nagkristal sa ilalim ng kakaibang kapangyarihan, kapag ang mana na dumadaloy sa mga linya ng ley ay umusbong mula sa lupa. Binanggit ni Hidna na kailangan niyang pag-aralan ang mana metal para malaman niya kung magagamit ito sa mahika, at sinabing kailangang malaman ito ng royal family kung mapanganib ito. Napagtanto ni Red na pinoprotektahan niya ang ugnayan sa pagitan ng mga tao at mahika, na ikinatuwa niya. Kaya, tumalon siya sa bintana, nag-transform sa kanyang suit, na nagsasabing dapat nilang mahanap ang mana metal sa lalong madaling panahon. Nagpatawag siya ng Turbo Huddle, at sinabihan siya nito na ihinto ang pagtawag ng mga kakaibang item, na sinasabing naging mas malaking misteryo siya kaysa sa mana metal. Ngunit hinawakan niya ito at lumipad palayo gamit ang Turbo Huddle. Narating nila ang mga guho, at sinabi ni Red na mabilis silang nakarating roon dahil hindi sila nakatagpo ng anumang halimaw.
Ngunit sinabi ni Hidna sa kanya na nalampasan niya ang tatlo sa kanila, na nagsasabi na ang mga higanteng ibon na nakatagpo nila ay talagang mga halimaw. Pumasok sila sa mga guho, kung saan inaatake sila ng mga halimaw. Ginagamit ni Hidna ang kanyang ice magic para i-freeze ang mga ito, habang ginagamit ni Red ang kanyang umiikot na double blade para alisin ang mga ito. Inilabas niya ang kanyang marriage beam gun at gumamit ng iba't ibang mode para atakehin ang mga halimaw, na naging dahilan upang sila ay sumabog. Ngunit si Hidna ay nalilito tungkol sa kanyang kakaibang mga sandata, at binanggit niya na dahil ang kanyang mga pag-atake ay nagpasabog ng mga halimaw, sinira rin ito ang mga bagay na kanilang nalaglag. Tinatawag niyang mahina ang mga halimaw, at iniisip ni Hidna kung sino ang nakalaban niya sa kanyang nakaraang mundo. Ibinunyag ni Red na ang kanyang kalaban ay ang lihim na lipunan ng Relationship Enders, na isang organisasyon na may layuning masakop ang mundo at magnakaw ng mga gapos ng mga tao. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay bumuo ng isang grupo na tinatawag na Gazen 5 upang labanan sila. Ngunit naisip ni Hidna na ang kanyang paliwanag ay hindi makakatulong sa kanya na maunawaan ang kanyang mundo. Iniisip niya kung okay lang ba ang kanyang mga kaibigan, at sinabi ni Hidna na kung nag-aalala siya sa kanila, dapat siyang humanap ng paraan para bumalik sa kanyang mundo. Ibinunyag niya na noong una siyang dumating dito, nagpunta siya kung saan-saan upang tingnan kung may paraan upang bumalik. Ngunit habang lumilingon siya sa paligid, mas napagtanto niyang may mga problema ito tulad ng dati niyang mundo. Sa tingin niya ay may dahilan kung bakit siya naroroon, kaya hindi siya babalik hanggat hindi niya nalalaman kung ano iyon. Ngunit iniisip niya na kung patuloy lang siyang tumulong sa mga tao, sa huli ay malalaman niya ang mga bagay-bagay. Iniisip niya kung ano ang pangarap niya. Kaya, inihayag ni Hidna na gusto niyang ibalik ang kanyang pamilya sa papel nito bilang Royal Scepter, ngunit hindi alam ni Red kung ano iyon. Kaya, ipinaliwanag ni Hidna na ito ang pamagat na ibinibigay sa mga mages na nangangasiwa sa lahat ng pag-aaral ng sorcery sa ngalan ng maharlikang pamilya. Ang kanyang pamilya ay may tungkulin sa loob ng maraming henerasyon, at ginampanan nila ang tungkulin na may layuning magdala ng kaligayahan sa mga tao ng kaharian. Ngunit 10 taon na ang nakalilipas, ang kanyang ama ay natalo sa labanan para sa posisyon ng scepter, at sila ay pinatalsik mula sa kabisera. Ang kasalukuyang scepter ay naglalaan ng magic para sa pagkakasunod-sunod ng mga kabalyero sa aristokrasya, gamit ito bilang isang tool para sa digmaan, kaya naman sinusubukan niyang kunin muli ang posisyon. Sinabi niya kay Red na maaari niyang pagtawanan ang kanyang pangarap dahil alam niyang ito ay simple lang, ngunit sinabi ni Red sa kanya na siya ay umiibig sa kung gaano kalaki ang kanyang pangarap. Habang sumusulong sila, nakatagpo sila ng mga kalansay, at napagtanto niya na ito ang mga labi ng mga adventurer na nakarating doon. Nahanap ni Red ang mana metal, ngunit sa tingin niya ay may kakaiba dito dahil mukhang may kumukuha sa kanila. Isang dragon ang biglang nagpakita sa likuran niya, at sinubukan ni Red na protektahan siya, ngunit nataman siya ng pag-atake ng dragon. Naghahanda siyang mag-transform, at iniisip ni Hidna kung lalaban siya kahit may mga sugat. Ngunit sinabi ni Red na kailangan nilang talunin ang dragon para makuha ang mana metal. Sinabi niya sa kanya na huminto, sinasabing hindi siya maaaring masawi pagkatapos na masangkot siya. Ngunit binanggit ni Red na ang kanyang misyon ay protektahan ang kanyang pangarap dahil humanga siya dito. Nag-transform siya sa kanyang armor, ngunit nagdulot ito ng pagsabog, na nagpapalipad sa kanya. Kaya, sinasabi ni Hidna sa kanya na huwag mag-transform kapag may nakatayo sa likuran niya. Inaatake sila ng dragon, kaya ginamit niya ang Turbo Huddle para lumipad, ngunit nagtataka siya kung paano niya ito pinaplanong talunin. Kaya, sinabi niya sa kanya na gagamitin niya ang kanyang lihim na sandata. Binanggit niya na nangangailangan ito ng matibay na bigkis ng pagkakaibigan, kaya kakailanganin niya ang tulong nito. Iniisip ni Hidna kung gagana ito dahil kalahating araw pa lang silang magkakilala. Pero naniniwala siyang mangyayari iyon dahil ibinahagi nila ang kanilang mga pangarap sa isa't isa. Ipinatawag niya ang Maximum Kaiser, ngunit hindi maintindihan ni Hidna kung ano ang nangyayari. Kaya, sinabi ni Red sa kanya na ito ay ang resulta ng kanilang bond ng pagkakaibigan. Ngunit ang dragon ay nagsimulang umatake sa Mecha, at binanggit ni Red na ang kanilang bond ay hindi nagbibigay ng sapat na kapangyarihan dito. Kaya, mayroon na lamang silang 20 segundo upang magamit ito. Sa palagay niya ay hindi sila mananalo,
ngunit hinawakan siya nito, na sinasabi sa kanya na sapat ang kanilang pagsasama upang talunin ang dragon. Nagpaputok siya ng malakas na energy beam, na ginagawang alikabok ang dragon. Pagkalipas ng 7 araw, nakatagpo ni Hid na si Red sa Adventurers Guild, na nagpahayag na nagpasya siyang maging isang adventurer dahil gusto niyang pag-aralan ang kanyang kapangyarihan. Sa palagay ni Hid na ay maaaring makatuklas siya ng bagong uri ng mahika na magbibigay daan sa kanya na magpadala ng mga tao sa ibang mga mundo. Naniniwala siya na kung makakamit niya iyon, maaari niyang mabawi ang posisyon ng scepter, at sinabi niya sa kanya na gusto niyang bumuo ng isang partido kasama niya. Kaya, umiiyak si Red sa tuwa, iniisip na ipinadala siya doon para lang makilala siya. Sinabi ni Hid na kahit nakakaiba ang hitsura niya pagkatapos mag-transform, ang kanyang katawan ay katulad ng mga tao sa kanilang mundo, kaya nagpasya siyang suriin ang kanyang dugo upang makita kung mayroon siyang mana. Ngunit si Red ay natatakot sa kanyang karayom. Isang lalaki sa guild ang nagbigay kay Hid na ng stat tag, na nagsasabi na ito ay patunay na siya ay isang adventurer, at sinusubaybayan din nito ang kanyang mga kasanayan at istatistika. Binuksan niya ang kanyang stat screen, na nagpapakita na ang kanyang magic at katalinuhan ay na-maxed out. Kaya, humanga si Red, at nabanggit niya na sa kanyang mga kakayahan, tiyak na siya ang magiging Royal Scepter. Sinabi ni Hid na sa kanya na suriin ang kanyang mga istatistika dahil sa tingin niya ay makakatulong ito sa kanya na maunawaan ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit lalo lang siyang nalilito dito. Dumating ang dalawang adventurer na nagngangalang Zaydo at Lucas, at nagalit sila kay Hid na, ngunit hindi niya sila naaalala. Kaya, ipinaalala nila sa kanya na tinanggihan niya sila pagkatapos nilang labanan ang kanyang golem. Sinabi niya na hindi nila maasahan na maaalala niya ang bawat adventurer na tinanggihan niya, at sinabi nila kay Red na hindi siya dapat makipagpartido sa kanya. Ngunit binanggit ni Red na kahit na siya ay malupit, sinusubukan pa rin niyang tulungan siya, kaya hindi siya masama gaya ng iniisip nila. Ngunit ipinaliwanag nila na mayroon silang mga pagdududa tungkol sa kanyang pagiging isang adventurer, dahil siya ay anak na babae ng duwag na salamangkero. Nagalit si Hid na at sinabihan silang bawiin ang kanilang mga salita, sinabing hindi nila dapat insultuhan ang kanyang ama dahil wala silang alam tungkol sa kanya. Natatakot silang makita ang hitsura ng kanyang mukha, at ipinaalala niya sa kanila na hindi man lang nila kayang talunin ang kanyang golem, kaya wala silang posisyon para husgahan ang iba. Nagalit sila nang marinig ito at naghahanda na lumaban, ngunit pinigilan sila ni Red, sinabing dapat nilang ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa pakikipagsapalaran. Pumunta sila sa isang piitan kung saan binanggit ni Red na isang misteryosong halimaw ang nagpakita doon, na nagsasabing mananalo ang koponan na unang makakatalo dito. Binanggit ni Hid na kung manalo siya, dapat humingi ng tawad sina Zaydo at Lucas sa pang-iinsulto sa kanyang ama, ngunit nangako siyang gagawin ang lahat para sa kanila kung siya ay matalo. Tinanggap nila ang deal dahil pamilyar sila sa piitan at planong gawin siyang alipin pagkatapos nilang manalo. Sa pagpasok nila sa piitan, sinubukan ni Zaydo at Lucas na gamitin ang landas kung saan hindi sila makakaharap ng anumang minotaur, at alam nilang kailangan nilang tumahimik dahil ang mga halimaw ay may sensitibong pandinig. Ngunit nag-transform si Red sa kanyang armor, na nagdudulot ng pagsabog, kaya napagtanto nilang nasa problema sila. Napapaligiran sila ng mga minotaur, ngunit pinalipad sila ni Red, na sinasabing hindi niya iniisip ang pakikipaglaban sa isang grupo. Ngunit si Hid na ay nagpupumilit na talunin sila, at sinabi niya sa kanya na gamitin ang kanyang lihim na sandata. Kaya, ipinatawag niya ang Maximum Kaiser, ngunit natigil ito dahil napakalaki nito para magkasya sa piitan. Sinabi ni Red na kailangan nilang labanan ang mga halimaw sa kanilang sarili, ngunit nakikita niya na karamihan sa kanila ay dinurog ng mech. Inaatake ng Minotaur si Zaydo mula sa likuran, ngunit iniligtas niya ito gamit ang magic ng tubig, na ikinagulat niya. Tinanong niya siya kung bakit siya tinulungan, kaya ipinaliwanag ni Hid na kahit na nawala ang kanyang ama sa posisyon ng Royal Scepter, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng magic para sa kapakanan ng iba. Kaya, sa tingin niya ay tungkulin niyang iligtas ang lahat gamit ang mahika, at binanggit din niya na kailangan pa nilang humingi ng tawad sa kanilang sinabi. Tinawag siya ni Red na isang nakakatakot na kagandahan, kaya namula siya, ngunit sinabihan sila ni Zaydo na ihinto ang pagiging sweet sa panahon ng labanan. Ang halimaw na kanilang hinahunting ay biglang nagpakita, at pinalayas nito ang mga minotaur.
Naghahanda si Hidna na lumaban, ngunit sinabihan siya ni Red na manatili dahil masasabi niyang kasing lakas ito ng isang general ng kaaway. Sumugod sina Zaydo at Lucas, ngunit sinisira nito ang kanilang mga armas sa isang indayog. Kaya, nagmamadali si Red para iligtas sila. Sinipa niya ito, dahilan para bumagsak ito, ngunit nagulat siya sa tigas ng balat nito, sa pag-aakalang ito ay parang force field na ginamit ng isang Brackfiend na nagngangalang Tundra. Bumalik tayo sa kung kailan ang kaibigan ni Red na si Blue ay nakikipaglaban sa Tundra, at sinubukan niya itong paputukan, ngunit hamarang ito gamit ang kanyang kalasag. Sinabi niya sa kanya na hindi niya gusto ang mga lalaki na nagpupuno sa kanilang sarili para lang makuha ang halaga ng kanilang pera sa isang buffet, na sinasabing ito ay nagpapamukha sa kanya na cheap. Sinabi niya sa kanya na hindi siya mahilig sa mga babae na hindi man lang sumusubok na magbayad, ngunit ipinaalala niya sa kanya na siya ang samando sa kanya. Inatake niya siya ng isang bloke ng yelo, ngunit pinaputukan ito ni Red, nahati ito sa mga piraso. Sinabihan niya si Blue na mag-isip ng paraan para talunin siya habang pinapanatili niya itong abala, na sinasabi kay Blue na naniniwala siya sa kanya dahil palagi siyang nag-iisip ng bago. Kapag nabigo sila, binanggit niya na ang pagtanggi ay maaaring pagtagumpayan ng mas matibay na ugnayan. Kaya, ipinatawag nila ang Victory Kazan, isang buster, at ginagamit ito para pasabugan siya. Bumabalik tayo sa kasalukuyan habang binanggit ni Red na pinagkaisa niya at ng kanyang koponan ang kanilang mga puso upang i-charge ang sandata ng Bond Energy, na sinasabing ito ang sandata na may pinakamataas na firepower. Humingi siya ng tulong kay Zaydo at Lucas, at naisip ni Hidna na hindi sila makikipagtulungan. Ngunit nabigla siya nang magpasya silang sumama sa kanyang plano. Ipinatawag niya ang Buster, ngunit habang pinaputukan nila ito, nahati ang sinag sa dalawa, at hindi nito tinamaan ang halimaw. Sinusubukan nitong durugan sila, ngunit napigilan ni Red ang atake nito. Naaalala niya na kung ang mga taong gumagamit ng Buster ay may puot sa kanilang mga puso, ang enerhiya ng Bond ay hindi magsasama, at ang sinag ay mahahati sa dalawa. Nabanggit niya na nangyari ito noon dahil nagkaroon ng away sa pagitan ni Blue at Yellow. Sinuntok ng halimaw si Red, pinalipad siya sa isang pader, at siya ay nahimatay. Sinubukan ni Hidna na pagalingin siya, ngunit inatake siya ng halimaw. Kaya, sina Zaydo at Lucas ang sumagip sa kanya. Tinanong niya sila kung ano ang kanilang ginagawa, kaya sinabi nila sa kanya na ito ang kanilang paraan ng pagbabayad sa kanya para sa pagprotekta sa kanila. Inamin nila na hindi nila kayang talunin ang halimaw, kaya kailangan nila ng kapangyarihan ni Red para mapabagsak ito. At napagtanto niyang minamaliit niya ang mga ito dahil sa kanyang kayabangan. Naitaboy sila, at akmang aatakehin siya ng halimaw, ngunit nagising si Red at sinuntok ang halimaw, pinalipad ito. Binanggit niya na ang puot ay inalis sa kanilang mga puso, kaya siya ay nagbago sa kanyang baluti, at naghahanda silang gamitin muli ang Buster. Pinamamahalaan nilang paputukan ito, pinasabog ang halimaw. Ngunit nagulat sila nang biglang nagpakita ang isang sugatang matanda. Dinala nila siya sa guild, at pagkaalis ni Zaydo at Lucas, binanggit ni Hidna na hindi niya inisip na posibleng makabawi sa mga taong kinasusuklaman niya. Sinabi sa kanya ni Red na laging sulit ang patuloy na hamanin ang sarili. Kaya, sinabi niya na mayroon siyang bagong hamon para sa kanya habang naglalabas siya ng isang karayom, ngunit sinusubukan pa rin itong lumayo sa kanya. Samantala, ang matanda ay nakalabas sa guild, ngunit nang makaharap niya ang dalawang tao, nalaman namin na siya ang halimaw na natalo ni Red at ng iba pa. Sinubukan niyang umatake, ngunit madali siyang natalo ng dalawa at inilabas ang binhi mula sa kanyang ulo, binanggit na kailangan nila ito para iligtas ang mundo. Umuwi sina Hidna at Red, kung saan sinabi niya kay Pedro na si Red ay titira sa kanila. Nag-aalala siya na baka may maling intensyon si Red para sa kanya dahil lalaki siya, pero ipinaalala niya sa kanya na lalaki rin siya. Ngunit binanggit niyang matagal na siyang naglilingkod sa kanyang pamilya, kaya ang tingin niya rito ay apo niya. Sinabi niya kay Red na kung nais niyang manirahan sa kanila, kailangan niya muna ng basbas niya. Kaya, nagsimula siyang sumigaw, at sinubukan niyang iligtas siya, ngunit biglang nagpakita ang dalawa na tumalo sa matanda. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang ikatlong prinsesa ng Avalos Empire, na pinangalanang Tina, at inihayag niya na ang kanyang attendant ay isang bayani na nagngangalang Miss Ogan.
Inilabas niya ang kanyang espada. Sinabing parurusahan niya si Red dahil sa ginawa niyang kawalang galang sa harap ni Tina, ngunit pinigilan siya nito, at sinabing kasalanan nila ang pagpasok sa bahay ng walang pahintulot. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang maging mas maunawain, or hindi siya kailanman magiging isang bayani na minamahal ng lahat. Ngunit sinabi ni Ms. Ogon sa kanya na kailangan niya lamang ang kanyang pag-ibig. Sinabi niya kay Yedna na kailangan niya siyang mag-aral ng magic tool at tulungan siyang mangolekta nito. Ngunit napansin ni Red na ito ay tulad ng bagay sa ulo ng matanda. Binanggit ni Yedna na nawala ang matanda pagkatapos nilang iwan siya sa guild, ngunit sinabi ni Tina sa kanila na hindi sila dapat mag-alala tungkol sa kanya dahil siya ay ganap na maayos. Ibinunyag niya na ito ay isang binhi ng mana, at pinalalakas nito ang mana ng mga taong pinamumugaran nito, na nagpapahintulot sa kanila na gumamit ng isang espesyal na uri ng mahika na nagpapahintulot sa kanila na ituloy ang kanilang mga pagnanais. Tinatawag niya itong privileged magic, at nagtataka si Red kung paano ito naiiba sa mga spells ni Yedna. Ipinaliwanag niya na kung ang isang tao ay nagnanais na makakuha ng ginto, ito ay magbibigay sa kanila ng isang spell na nagpapahintulot sa kanila na gawing ginto ang lahat ng kanilang hinawakan. Idinagdag niya na kung may gustong protektahan ang kanilang kayamanan, makakakuha sila ng barrier spell na Seiseklo sa kanilang buong ari-arian. Ipinaliwanag niya na pinapayagan nito ang gumagamit nito na gumamit ng advanced na magic ng walang pagsasanay. Sinabi ni Yedna na tila ito ay isang magandang paraan, ngunit ipinahayag ni Tina na sa kalaunan ay kinukuha ng mana seed ang katawan ng gumagamit nito at ginagawa silang isang mana beast. Nagtataka si Yedna kung bakit hindi ito ipinagbabawal ng maharlikang pamilya kung ito ay mapanganib, kaya binanggit ni Tina na ang kasalukuyang royal scepter, si Charla, ay maaaring may kinalaman dito. Ipinaliwanag niya na wala siyang ebidensya, ngunit nabanggit niya na ang mga buto ng mana ay napakamahal na ang mga maharlika lamang ang maaaring gumamit nito, kaya sa palagay niya ay alam ito ni Charla, ngunit nananatili itong tahimik. Iniisip ni Red na dapat silang makakuha ng mga sagot, ngunit ibinunyag niya na si Charla ay sinusuportahan ng iba pang miyembro ng maharlikang pamilya, kaya kung hindi siya mag-iingat, maaari siyang maalis. Binanggit niya na gumagamit siya ng privileged magic para pahirapan ang mga tao, kaya tungkulin niya bilang prinsesa na pigilan siya. Pumayag si Yedna na tulungan siya, iniisip na ito ang perpektong pagkakataon para sa kanya upang talunin ang royal scepter at bumuo ng isang magandang relasyon kay Tina. Nais din silang tulungan ni Red, ngunit itinuro siya ni Ms. Ogon, sinabing hindi niya maaaring payagan ang isang adventurer na walang asal na samahan si Tina. Sa tingin niya ay manggugulo lang si Red sa kanilang paglalakbay. Kaya, sinabi ni Red na ipapakita niya kay Ms. Ogon na siya ay sapat na malakas upang tulungan sila. Habang sila ay malapit ng mag-away, iniisip ni Tina kung ito ay isang matalinong bagay na gawin, na nagsasabing si Ms. Ogon ay kilala sa pagkumpleto ng mataas na antas ng mga pabuya ng mag-isa. Idinagdag niya na hawak niya ang espada na ginamit ng bayani na tumalo sa reyna ng demonyo, kaya siya ang pinakamalakas na eskrimador na gumagamit ng pinakadakilang espada sa mundo, at hindi niya iniisip na may makakatalo sa kanya sa direktang pakikipaglaban. Nag-transform si Red sa kanyang armor, ngunit hindi gumagalaw si Ms. Ogon, at nagulat si Yedna na hindi siya nabigla nang makita niya ito. Nagsimula silang makipaglaban, at napaatras si Red nang mapagtanto niyang mas malakas si Ms. Ogon kaysa sa mga general ng kaaway na natalo niya. Sinabi ni Ms. Ogon na hindi mahina si Red, kaya nagpasya siyang makipaglaban ng seryoso, at binago niya ang kanyang espada sa pangalawang anyo nito. Nagpasya si Red na magseryoso din, kaya ipinatawag niya ang Maximum Kaiser, na ikinagulat ni Ms. Ogon. Pero hindi maintindihan ni Yedna kung bakit nasa mech din si Tina. Ang akala niya ay ang mga taong nakabuo lang ng relasyon kay Red ang maaaring pumasok dito, kaya ipinaliwanag niya na mayroon din silang bond dahil sinabi sa kanya ni Tina ang tungkol sa kanyang layunin. Ngunit nagalit si Ms. Ogon nang makita siya sa mech, sa pag-aakalang kinukuha siya ni Red, kaya siya ay sumugod at nagawang itulak ang mech pabalik. Nagpupumiglas si Red na tamaan siya dahil napakaliit niya, kaya ipinatawag niya ang kanyang bond sword. Iniisip ni Ms. Ogon na hindi niya siya mahahampas, ngunit habang iniindayog niya ang espada, pinalipad si Ms. Ogon mula sa hangin. Matapos matalo sa laban, tumanggi pa rin siyang sumama sa kanila si Red, ngunit ipinaalala sa kanya ni Tina na nangako siya kay Red.
Binanggit niya na baka maging delikado siya kung hahayaan siyang gumala ng malaya, kaya mas mabuting magtrabaho na lang siya sa kanila. Habang sinisimulan nila ang kanilang paglalakbay, nagpasya silang pumunta sa isang bayan na pinangalan ng Akalina, dahil ang Panginoon nito ay usap-usapan na may mga binhi ng mana. Sinabihan ni Red ang lahat na magmadali, ngunit naisip ni Miss Ogon na dapat niyang sundin ang bilis ni Tina habang tinatawag siya sa kanyang buong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ni Red na itigil ang paggawa nito, sinabi na kahit si Tina ay tinatawag lang siyang Red. Ayaw niyang lumalapit ito sa kanya kaya hinahabol niya ito. Narating nila ang Akalina, ngunit nagulat sila kung paanong walang naruroon, at iniisip ni Tina na dahil ito sa binhi ng mana. Sinabi sa kanila ng isang babae na dapat nilang iwasan ang Panginoon, na sinasabing ipinagbabawal ng lahat na makipag-usap tungkol sa kanya sa mga tagalabas, at sinabihan niya silang umalis ng mabilis hanggat maaari. Nagtataka si Tina kung paano nalaman ng Panginoon ang tungkol sa kanila, at iniisip ni Hidna na dahil ito sa magic field na nakapalibot sa bayan. Isang halimaw ang biglang nagpakita sa likuran nila at inatake si Hidna. Ngunit iniligtas siya ni Red, at sa tingin niya ay bahagi rin ito ng privilege spell ng Panginoon. Nagpakita ang Panginoon, at sinabi sa kanya ni Tina na hindi siya maaaring umalis habang inaapi niya ang kanyang mga tao gamit ang mahika, kaya inutusan niya itong bigyan siya ng binhi ng mana. Sinabi niya na ang mga tao sa bayan ay nasa maling landas at hinding-hindi nila mararating ang paraiso, kaya ipinakita niya sa kanila ang tamang direksyon. Pero nagalit si Red dahil tinatakot niya ang kanyang mga tao gamit ang kanyang kapangyarihan para gawin nila ang lahat ng gusto niya. Naghahanda si Red na lumaban at nag-transform sa kanyang baluti, ngunit nagpupumilit siyang makipagsabayan sa mga halimaw at patuloy na tinatamaan ng kanilang mga pag-atake. Iniisip ni Hidna na pinahihintulutan ng privileged spell ang Panginoon na tuklasin ang sinumang sumuway sa kanyang mga alituntunin, at tinatawag din nito ang mga halimaw upang parusahan sila. Sa palagay niya, ang magic field sa paligid ng lungsod ay nagbibigay daan din sa kanya na makita ang mga mahihinang lugar ni Red, at patuloy siyang nagpapatawag ng mga halimaw doon upang salakayin siya. Sinabihan ni Tina si Miss Ogon na tulungan siya, ngunit ipinaliwanag niya na kung sasali siya sa laban, mapapahirapan din siya. Kaya, sa palagay niya ay dapat nilang obserbahan ang Panginoon hanggang sa matagpuan nila ang kanyang kahinaan. Pero alam niyang nagsisinungaling siya, kaya inamin ni Miss Ogon na gusto lang niyang makitang mapahirapan si Red. Naghahanda si Red na ipatawag ang Gazina Beast, ngunit bigla siyang hinampas ng halimaw mula sa likuran at nabasag ang kanyang baluti. Kaya, napagtanto ng lahat na siya ay nasa problema, ngunit ang isang smoke bomb ay bumubulag sa mga halimaw at ang grupo ni Red ay namamahala upang makatakas, habang napagtanto ng Panginoon na ang kanyang mga kaaway ay bumalik. Nakita namin ang babae na nagbabala sa kanila tungkol sa Panginoon, at sinabi niya sa kanila na nasa punong tanggapan sila ng grupo ng paglaban, na inihayag ang kanilang layunin na palayain ang bayan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Rosie, at ipinaliwanag na hindi sila mararamdaman ng Panginoon doon dahil nasa labas sila ng bayan. Sinabi sa kanya ni Red ang tungkol sa mga buto ng mana, at pumayag siyang tulungan siyang sirain ang mga ito, ngunit binanggit na hindi matatalo ng kanilang grupo ang Panginoon. Iniisip ni Miss Ogon na lumipat na lang sila sa ibang bayan, ngunit ipinaliwanag niya na ayaw nilang iwanan ang kanilang mga tahanan. Naaalala ni Red ang kanyang sariling bayan at naiintindihan niya ang kanilang nararamdaman, kaya nangako siyang tutulungan silang maibalik ang kanilang bayan. Nagtataka si Hidna kung paano nila dapat lapitan ang sitwasyon, at ipinakita niya sa lahat ang isang listahan ng mga alituntunin ng Panginoon, na sinasabi na sinumang lalabag sa mga ito ay aatakehin ng mga halimaw. Kaya, iminumungkahi ni Red na i-snipe siya gamit ang Maximum Kaiser, ngunit sinabi ni Hidna sa kanya na sisirain nito ang bayan. Ipinaliwanag niya na ang manor ng Panginoon ay nasa gitna, at ang kanyang spell ay nananatiling aktibo kahit na siya ay natutulog. Sinabi ni Hidna na maaari lamang siyang mag-isip ng isang paraan upang talunin siya, na sinasabi kina Red at Miss Ogon na panoorin ang likod ng isa't isa habang sila ay naglalaban. Pero hindi siya sigurado kung gagana ito dahil ayaw ni Miss Ogon kay Red, kaya hindi sila nakakagawa ng magandang team. Sinabi ni Tina kay Miss Ogon na makipagkasundo kay Red, nangako na lilinisin niya ang kanyang mga tainga kung magtutulungan sila, kaya agad siyang pumayag na tumulong. Nang gabing iyon,
Nakita naming naliligo si Hidna nang biglang sumama sa kanya si Tina. Sinabing hindi pa siya naliligo kasama ng kaedad niya. Ibinunyag niya na binasa niya ang mga record ni Hidna, kaya alam niya ang tungkol sa kanyang hilig na tulungan ang mga taong gumagamit ng mahika, pati na rin ang kanyang determinasyon na bawiin ang posisyon ng Royal Scepter. Pagkatapos nito, nakatagpo ni Red si Tina, sinabi sa kanya na maliligo siya, at alam niyang nasa pool pa rin si Hidna, ngunit sinabi niya sa kanya na walang tao doon. Nakita namin si Ms. Ogon na nakikinig, habang tinanong siya ni Red kung bakit gusto niyang sumama sa kanila sa mansyon dahil mapanganib ang magic ng Panginoon. Kaya, inihayag ni Tina na gusto niyang maging katulad niya, na nagpapaalala sa kanya na lumaban siya sa pinuno ng kaaway ng mag-isa kahit na alam niyang ang posibilidad ay laban sa kanya dahil gusto niyang iligtas ang lahat. Sa tingin niya ay handa itong isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng iba, ngunit ipinaliwanag ni Red na ayaw niyang masawi. Binanggit ni Tina na pinahahalagahan din niya ang kanyang buhay, kaya sinabi niya sa kanya na paprotektahan siya sa kanilang paglalakbay, pero nagalit si Ms. Ogon sa narinig. Nagmamadaling maligo si Red, ngunit sa pagtalon niya sa pool, napagtanto niyang nandoon din si Hidna, at nabigla sila nang makita ang isa't isa. Tumanggi si Ms. Ogon na palitan ni Red, kaya palihim niyang kinuha ang bond plate ni Red, sa pag-aakalang siya lang ang karapat-dapat na promotekta kay Tina. Kinabukasan, tumungo sila sa manor, at naghihintay ang mga babae sa labas habang naghahanda sina Red at Ms. Ogon para labanan ang Panginoon. Sinubukan ni Red na mag-transform, ngunit napagtanto niya na nawawala ang kanyang bond plate, kaya natarante siya nang may magpakita na halimaw sa likod niya at pinalipad siya. Nakita siya ng mga babae habang siya ay nahulog sa tubig, at sinabi ni Hidna kay Tina na maghintay doon habang siya ay sumisid upang iligtas siya. Sinabihan ng mga halimaw si Ms. Ogon na huwag suwayin ang Panginoon, at naghanda siyang harapin sila ng mag-isa, sa pag-aakalang hindi niya kailangan si Red para talunin sila. Sa isang flashback, nakita namin si Red kasama ang kanyang kaibigan na si Selena, na binanggit na ang mga bond ay tulad ng mga talim dahil nakakasakit sila ng mga tao at mahirap gamitin ang mga ito sa maraming bilang. Idinagdag niya na mahirap palayain sila, at alam niyang patuloy na sumisigaw si Red tungkol sa pakikipag-ugnayan dahil ayaw nitong mag-isa. Bumalik tayo sa kasalukuyan ng magkamalay si Red at napagtanto na iniligtas siya ni Hidna, ngunit nagtataka siya kung bakit kakaiba ang kanyang kinikilos. Kaya, isiniwalat niya na kailangan niyang bigyan siya ng mouth-to-mouth resuscitation, ngunit hindi siya tumutol at tinanong siya kung ano ang nangyari kina Ms. Ogon at Tina. Bumalik tayo kay Ms. Ogon habang sinasabi sa kanya ni Tina na nabigo ang plano, at inutusan niya itong makipag-regroup kay Red, ngunit sinabi niya sa kanya na okay lang, na nagpapaalala sa kanya na siya ang bida. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng kanyang banal na espada para putulin ang mga halimaw sa paligid niya. Humanga si Tina na kaya niyang talunin sila ng mag-isa, ngunit ipinatawag ng Panginoon ang higit pa sa kanyang mga kampan, at kinilala niya si Ms. Ogon bilang ang bayaning pinili ng banal na espada. Sa isang flashback sa 2 taon na ang nakaraan, sinabi ni Tina kay Ms. Ogon na magsilbi bilang kanilang bayani, na sinasabi sa kanya na siya ay pinili ng banal na espada. Sa tingin niya ay hindi siya karapat-dapat dahil wala siyang mana, ngunit ipinaliwanag ni Tina na ang espada ay talagang sumisipsip ng mana, at lahat ng iba pang mga mandirigma na sinubukang hawakan ito ay nawalan ng malay matapos lamang itong hawakan. Kaya, napagtanto niya na ginawa siyang humawak ng espada, at hiniling niya sa kanya na tulungan siyang iligtas ang mundo. Binanggit ni Ms. Ogon na ayaw niyang protektahan ang mga taong nang-aapi sa kanya, ngunit sinabi nitong naiintindihan niya ang nararamdaman niya. Sa palagay niya ay naiinis siya dahil gusto niyang may tumanggap sa kanya, at nangako siyang mananatili sa kanya kung tapat siya sa kanyang nararamdaman, na sinasabing tanggap niya siya kung sino siya. Bumalik tayo sa kasalukuyan habang binanggit ni Ms. Ogon na wawasakin niya ang lahat ng binhi ng mana para kay Tina, at ang kanyang espada ay nasa pangalawang anyo nito, na sumusunog sa lahat ng mga halimaw sa isang iglap. Ang Panginoon ay humanga, ngunit ipinaalala niya kay Ms. Ogon na si Tina ay bukas, at napagtanto niya na ang mga halimaw ay malapit nang sasalakayin siya, kaya siya ay sumugod sa kanyang tabi at pinoprotektahan siya ng kanyang katawan. Habang napapansin ng Panginoon na hindi siya sanay na ipagtanggol ang iba, sinabi ni Ms. Ogon sa kanya na gagawa siya ng pagbubukas para makatakas siya, ngunit binanggit ni Tina na magiging okay ang lahat, at biglang dumating si Red upang iligtas sila.
Ginagamit ni Hidna ang kanyang mahika upang lumikha ng isang hadlang, ngunit sinabi niya sa kanila na hindi ito magtatagal at sinimulan niyang pagalingin si Ms. Ogun, na nagsabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa kanya at dalhin si Tina sa kaligtasan. Sinabi sa kanya ni Red na huwag ipilit ang sarili, ngunit tumanggi si Ms. Ogun na tanggapin ang kanyang tulong, at ibinaba niya ang bond plate ni Red. Nakikita ito ng lahat, kaya napagtanto nila na ninakaw niya ito, ngunit iniisip ni Red na gusto lang niyang subukang mag-transform, naiintindihan niya ang nararamdaman ni Ms. Ogun dahil gusto ng lahat na maranasan ito. Ngunit sinabihan siya ni Tina na maging tapat, kaya't ibinunyag ni Ms. Ogun na siya ay natatakot dahil naisip niyang si Red ang papalit sa kanyang lugar bilang bayani. Inamin niya na sinubukan niyang tapusin siya para manatili siya sa tabi nito, ngunit sinabi niya kay Ms. Ogun na hindi sila magkaiba. Binanggit niya kung paano siya isang mababang miyembro ng maharlikang pamilya at wala siyang mga kabalyero na maglilingkod sa kanya, ngunit naisip niya na tungkulin niyang iligtas ang mundo, kaya desperadong hinanap niya ito. Sinabi niya sa kanya na siya lamang ang kanyang bayani, na sinasabing hindi niya ito papalitan. Binanggit ni Red na ang kanilang mga bond ay maaaring maging mas matatag kung susubukan nila ito. Inaanyayahan niya si Ms. Ogun na makipag-ugnayan sa kanya, ngunit agad niya itong tinanggihan, sinabi sa kanya na hindi sila compatible sa isa't isa, at ayaw niyang makita ang kanyang mukha. Binasag ng halimaw ang hadlang, ngunit pinutol ito ni Ms. Ogun, at sinabihan niya si Red na humarap sa kabilang direksyon. Nag-transform siya sa kanyang ranger form, at pinalibutan sila ng Panginoon ng kanyang mga kampan, ngunit nagsimula silang lumaban ng magkasama, at madali nilang natalo ang mga halimaw. Ang isa sa kanila ay malapit ng salakayin ng mga babae, ngunit pinaputukan ito ni Red, at hindi makapaniwala ang Panginoon na hindi niya mahanap ang kanilang mahinang lugar. Sumugod si Red kasama si Ms. Ogun, at sama-sama silang umatake para tapusin siya, habang napapansin ni Hidna na bumuti ang kanilang pagtutulungan. Ngunit napagtanto nila na ang binhi ng mana ay nagngangalit, at nagsisimula itong lumawak, kaya nagpa siya silang umatras. Umabot ito sa langit, at lahat ay nataranta habang nakikita nila ito, na pagtatanto na malapit na nitong sirain ang bayan. Inutusan ni Rosie ang lahat na lumikas, ngunit sinabi ni Red sa kanyang mga kaibigan na huwag mag-alala, sinabing sanay na siyang makipaglaban sa mga higanteng halimaw. Ipinatawag niya ang Maximum Kaiser, at nagtataka si Ms. Ogun kung bakit siya nasa loob nito. Kaya, napagtanto ng mga babae na nagawa niyang makipag-bond kay Red. Lumipad sila papunta sa halimaw, at sinimulan nila itong itulak palayo habang sinabi ni Red na dadalhin niya ito sa isang lugar kung saan maaari nilang sirain ito ng ligtas. Naabot nila ang kalawakan, at ang kanyang mga kaibigan ay hindi makapaniwala na ito ay aktwal na umiiral, dahil napagtanto ni Tina na walang mga anghel sa itaas ng mga ulap. Ipinatawag niya ang Great Bond Sword habang naghahanda ang nilalang sa pag-atake, ngunit pinahintulutan niya si Ms. Ogun na kontrolin ang Maximum Kaiser, at ginamit niya ang espada para hatiin ang nilalang sa kalahati. Ang bawat tao'y nakakakita ng isang napakalaking pagsabog, at nagdiwang sila habang nakikita nila ang Maximum Kaiser, na pagtantong si Red at ang kanyang mga kaibigan ay nagawang talunin ang halimaw. Bumalik sila sa bayan, kung saan nakita nila ang binhi ng mana ng Panginoon, at sinabi ni Tina na dahil nagngangalit na ito, patuloy itong bubuhayin kahit na walang malay ang host nito. Binanggit niya na mayroon lamang dalawang paraan upang pigilan ito, na sinasabing maaari nilang tapusin ang Panginoon or alisin ito sa kanyang katawan, ngunit ginamit niya ang kanyang privileged spell upang ipatawag ang Silver Wolf, na nagpapakita na kinain ang Panginoon ngunit agad niya itong iniluwa. Nang mapagtanto ni Hidna na wala na ang binhi ng mana, inihayag ni Tina na inalis niya ito, at ipinaliwanag niya na ito ay ganap na hindi nakakapinsala sa kabila ng kanyang laki, na nagsasabing ang tanging kakayahan niya ay makuha ang mga buto ng mana. Inutusan niya itong bumalik, ngunit binanggit niya na maaari siyang maging target ng kanilang mga kaaway dahil sa kanyang kakayahan, kaya gusto niyang ilihim ito. Naalala ni Red na inilihim din niya ang kanyang pagkakakilanlan dahil sinabihan siya ni Blue na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa kanyang kapangyarihan, ngunit isiniwalat niya na isang linggo lang niya ito nagawa. Nagpa siya silang huwag sabihin ang anumang bagay tungkol sa Silver Wolf, ngunit isang boses ang nagsasabi sa kanila na huli na ang lahat, at nagpakita ang isang maharlikang demonyo na nagngangalang Dobber.
Tinanong ni Red si Yid na tungkol sa mga maharlikang demonyo, kaya ipinahayag niya na sila ay mga anak ng reyna ng demonyo, na nabuklod 1,000 taon na ang nakalilipas. Alam niyang plano nilang palayain siya, ngunit sinabi niyang tahimik sila sa loob ng maraming siglo, at nagtataka siya kung bakit nagpa siya si Dobber na magpakita. Kaya, sinabi niya sa kanila na nandoon siya upang alisin ang mga ito dahil ginugulo nila ang kanyang plano, na inihayag na siya ang nagtanim ng mga binhi ng mana. Nagalit si Tina nang marinig ito, na sinasabing naghihirap ang mga tao dahil sa kanya, ngunit wala siyang pakialam, at ibinunyag niya na ang kanyang plano ay puna ng mundo ng negatibong mana upang bumalik ang kanyang ina. Binanggit niya na handa siyang magsakripisyo ng mga tao para makamit ang kanyang layunin, kaya sinubukan siya ni na Red at Miss Ogun na atakihin siya, ngunit lumipad siya, na nagsasabing naisip niyang pagod na sila. Nag-transform si Red sa kanyang Ranger form, ngunit ipinatawag ni Dobber ang kanyang mga Allopiers nang mapansin ni Hidna na si Rosie ay isa sa kanila, kaya napagtanto niya na sila ang mga miyembro ng paglaban. Ibinunyag ni Dobber na binigyan niya sila ng mga may sira na buto ng mana, na agad namang naging berserk. Ipinatawag ni Red ang kanyang sandata, at sinusugod niya si Dobber, ngunit naharang ang kanyang mga pag-atake. Sinabi ni Tina kay Miss Ogun na tulungan siya, ngunit ipinaliwanag niya na gusto niya itong protektahan. Ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan nilang alisin si Dobber dahil siya ang nagkakalat ng mga binhi, kaya nagpa siya si Miss Ogun na harapin siya. Ngunit ginagamit niya ang kanyang sandata para salakayin si Miss Ogun at Red, at nagpupumilit silang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ginagamit ni Hidna ang kanyang spell para sunugin ang mga halimaw habang tinatanggal ng Silver Wolf ang kanilang mana seeds, ngunit biglang napagod si Tina nang mapagtanto ni Hidna na naabot na ng kanyang katawan ang limitasyon nito dahil sinisipsip niya ang mana mula sa mga buto. Iniisip ni Hidna na maa-absorb ng Holy Sword ang mana niya, pero ayaw niyang istorbohin si Miss Ogun dahil gusto niyang talunin niya si Dobber. Kinukot siya ni Dobber ang mga miyembro ng grupo ng paglaban dahil lahat sila ay gustong protektahan ang bayan, ngunit agad silang natarante pagkatapos niyang bigyan sila ng mga binhi ng mana. Sinubukan ni Red na paputukan siya, ngunit hinaranggan niya ang mga bala habang binabanggit niya na ang mga maharlikang demonyo ay may mas malakas na ugnayan kaysa sa mga tao, dahil nagtutulungan silang makita muli ang kanilang ina. Dagdag pa niya, naaalala pa rin niya ang ngiti ng kanyang ina at ilang taon na siyang lumalaban para lang makita ito muli. Binanggit niya na humahadlang si Red sa kanilang pagsasama, kaya bigla siyang tumigil sa pakikipag-away, ngunit sinabihan siya ni Miss Ogun na huwag makinig kay Dobber. Tinatawag niya na ang mga kontrabida sa kanyang mundo ay mayroon ding mga bond, ngunit sinabi niya na kung ito ay nagbabanta sa ibang tao, kailangan niyang wakasan ito. Ipinatawag ni Red ang kanyang Turbo Huddle at ginamit ito para lumipad patungo kay Dobber, na sinubukang pigilan siya ng kanyang mga kamay, na pumapalibot din kay Miss Ogun. Binanggit ni Red na hindi ito gagana laban sa kanya, ngunit pinasabog ni Dobber ang kanyang mga kamay, kaya nahulog sa lupa sina Red at Miss Ogun. Sa tingin niya ay tapos na ang lahat, ngunit bumangon muli si Red, at naniniwala si Dobber na magiging totoong problema siya sa hinaharap dahil isa siyang Otherworlder. Kaya, ginagamit niya ang kanyang ultimate skill upang tapusin siya, ngunit itinulak siya ni Miss Ogun palabas, at sa halip ay na-take siya ni Dobber. Sumabog ang skill nito, at nagtataka si Red kung bakit siya iniligtas ni Miss Ogun, kaya ipinaliwanag niya na ginawa niya ito sa isang kapritsyo. Napansin ni Dobber na nakaligtas siya dahil pinahina ng banal na espada ang pagsabog, ngunit nagalit si Red, at bigla siyang naglabas ng madilim na aura. Sinuntok niya si Dobber, at napapansin niya na ang mga taga-ibang mundo ay isang problema dahil ang kanilang mga kapangyarihan ay isang misteryo. Ngunit ang isang salamangkero ay biglang nagpatawag ng mga galame, na humahawak sa lahat ng mga halimaw sa lugar. Nakilala niya si Hidna, at kinukot siya niya ito sa pakikibaka laban sa mga halimaw. Nalaman namin na siya ang Royal Scepter na si Charla, at nagpa siya si Dobber na umatras. Kaya, sinubukan siyang pigilan ni na Red at Charla, ngunit nagawa niyang makalayo. Pagkatapos noon, humingi ng paumanhin si Miss Ogun kay Tina dahil sa hindi niya pagprotekta sa kanya, ngunit ipinaalala nito sa kanya na sinusunod lang niya ang kanyang utos. Nagtataka si Rosie kung ano ang kanyang ginagawa, kaya ipinaliwanag ni Hidna na hinahayaan niyang masipsip ng banal na espada ang kanyang mana upang makabawi ang kanyang katawan.
Iniisip ni Hidna na ang bayan ay nawasak dahil hindi sila sapat na malakas para protektahan ito, ngunit sinabi sa kanya ni Rosie na huwag mag-alala, at sinabing ang mga taga-nayon ay magtutulungan upang maibalik ito. Iniisip ni Red na si Dubber ay malamang na nakipaglaban sa ibang Otherworlder noon, at binanggit ni Hidna na may mga talaan tungkol sa bayani na nagselyado sa demonyong Reyna, na binanggit na siya ay nagmula sa ibang mundo. Nagtataka si Red kung nakabalik siya sa kanyang mundo, ngunit inihayag ni Hidna na walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos niyang itatak ang demonyong Reyna. Bigla silang pinutol ni Charla, sinabihan silang bumalik na sila sa kabisera dahil kailangan ng ipagamot si Tina. Napagtanto ni Red na siya ay nasa kaayla-hilakbot na kondisyon dahil ang labis na dosis ng mana ay naging sanhi ng kanyang buto sa paglaki, at si Charla ay lumikha ng isang gate ng transportasyon, na naglalayong i-teleport silang lahat. Narating nila ang Sorcery Tower, habang ipinahayag ni Charla na ito ang tanging lugar upang mag-aral ng magic. Ginagamit ni Charla ang kanyang kapangyarihan para pagalingin si Tina, na nagpapasaya kay Miss Ogun, at nawalan siya ng kontrol, kaya itinapon siya ni Hidna at Red sa labas. Sinabi ni Charla na bibigyan niya siya ng gamot, na magpapabagal sa paglaki ng buto, at malapit nang bumalik sa normal si Tina. Nagtataka si Hidna kung bakit alam ni Charla kung paano gumawa ng antidote, kaya ibinunyag niya na pinag-aaralan niya ang mga binhi ng mana, ngunit mayroon siyang mga royal na sumusuporta sa kanya, kaya hindi siya makakagawa ng isang malaking palabas dito. Napagtanto ni Hidna na ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ay mayroon ding mga binhi ng mana. Sinabi ni Charla na karamihan sa mga ito ay hindi nagagamit dahil pangunahing ginagamit ang mga ito para sa pakikipagkompetensya sa iba pang mga maharlika, or para sa paggamit ng militar sa kaso ng isang emergency. Nagpasya siyang ipagpaliban ang kanyang ulat sa emperador upang manatili sila sa tore hanggang sa gumaling si Tina. Si Charla ay nagbibigay sa kanila ng isang paglilibot, at si Red ay nagtataka kung lahat ng naroon ay isang salamangkero. Kaya, inihayag niya na lahat sila ay autorisadong magic researcher na may opisyal na status, hindi tulad ng mga stray mages na mahahanap nila sa labas. Hindi siya nito naiintindihan, kaya ipinaliwanag ni Hidna na hindi bawal ang pag-aaral ng magic, ngunit ang research at development ng magic tools ay nangangailangan ng certification sa kanilang bansa. Ibinunyag ni Hidna na mayroon siyang lisensya, ngunit sa kabila ng sertipikasyon, ang isang salamangkero ay dapat kumuha ng pag-aproba ng Sorcery Tower upang maisapubliko ang kanilang pananaliksik. Kaya, may kumpletong kontrol si Charles sa lahat ng pananaliksik, at nabanggit niya na ang kanyang agenda ay kabuoang pangangasiwa at kontrol sa mga magic tools sa pamamagitan ng certification system. Ngunit sa palagay ni Hidna ang kanyang agenda ay monopolisahin ang mahika para sa aristokrasya, at naniniwala siya na dapat gamitin ang magic technology para tulungan ang mga hindi maaaring gumamit ng magic. Ngunit iniisip ni Charla na siya ay kasing walang isip gaya ng kanyang ama, at ipinaalala niya kay Hidna ang mga nabigong mahiwagang kasangkapan na ginawa noong panahon ng kanyang ama, na humantong sa maraming aksidente. Tinanong ni Charla si Red para sa kanyang opinyon, at sumang-ayon siya na ang pangarap ni Hidna ay napakahirap abutin. Ngunit bago niya maipaliwanag ang kanyang punto, si Hidna ay nagalit at lumipad palayo sa tore. Hinahabol niya ito, ngunit ayaw nitong makinig sa kanya dahil sa tingin niya ay parang bata ang pangarap nito. Tumalon ito sa kanya, kaya pareho silang bumagsak sa lupa, at ipinaalala niya sa kanya na mula nang magkakilala sila, siya ay nasa tabi niya. Ngunit binanggit ni Red na hindi niya makakamit ang kanyang pangarap ng mag-isa, kaya kakailanganin niya ang suporta ng lahat. Sa wakas ay naiintindihan niya siya, at tinulungan siya nitong bumangon, ngunit nagsimula siyang bumahing dahil sa lahat ng snow, na nagpapatawa sa kanya. Sa kanilang pagbabalik sa tore, iniisip ni Red na kakailanganin nila ng higit pang tulong para mapasaya ang lahat, at naniniwala siya na dapat silang maging flexible sa pagdaragdag ng mga ideya mula sa maraming source. Sa tingin niya ay maaaring maging mabuting kakampi si Charlotte dahil, sa kanyang mundo, mayroon din silang sistema ng paglilisensya para gumamit ng mga mapanganib na bagay. Sumasang-ayon si Hidna na walang masama basta ang kaligtasan ng lahat ang prioridad, ngunit sa tingin niya ay masyadong extreme ang diskarte ni Charlotte. Sinabi niya na kahit na ang mababang kalidad na mga magic tool ay maaaring gamitin ng ligtas, at ang pinakamahalagang bagay ay upang matiyak na ang lahat ay natututo kung paano gamitin ang mga ito.
Sa palagay niya ay dapat nilang ikalat ang kamalayan sa mga bayan na walang paaralan, ngunit iniisip ni Red kung napag-usapan na niya ito kay Charla. Iniisip niya na kung magtutulungan sila, gagawin nitong mas magandang lugar ang mundo, ngunit ipinaalala ni Hidna sa kanya na ninakaw ni Charla ang posisyon ng kanyang ama bilang royal scepter. Naiintindihan ni Red na mahirap bumuo ng isang bond sa isang kaaway, ngunit tinitiyak niya sa kanya na susuportahan niya ito, na nagpapaunawa sa kanya na gusto niya ito. Habang naliligo si Hidna, tinitingnan niya ang metal na mana, na naging dahilan ng pagkikita nila ni Red, at nagtataka siya kung paano ito nagkristal. Sinabi niya na karamihan sa mga magic crystal ay nabubuo kapag nabuo ang ore deposits, na tumutulong sa kanila na magsilbi bilang fuel source para sa mga magic tool or amplifier kapag may spell. Ngunit kahit na nararamdaman niya ang mana sa loob ng kristal, hindi niya alam kung paano ito ilalabas. Nalilito siya habang iniisip iyon, at bigla niyang naalala si Red. Ang kristal ng mana ay nagsimulang kuminang, at bigla siyang nahulog mula sa itaas, na humantong sa kanilang dalawa na mapahiya. Ilang saglit pa kanina, nakita namin si Ms. Ogon na nag-e-enjoy sa view sa terrace nang bigla siyang gambolain ni Red. Pinasasalamatan niya si Ms. Ogon sa pagligtas sa kanyang buhay laban kay Dobber, at nabanggit niya na kumikilos lamang siya ng biglaan. Nagpapasalamat pa rin si Red, ngunit pinayuhan niya si Ms. Ogon na huwag ulitin ito sa hinaharap, at nabigla siya sa kaseryosohan ng kanyang tono. Niyakap siya ni Red at tinanong kung ano ang ginagawa niya dito, kaya nabanggit niya na iniisip niya kung gaano kaganda ang kalawakan. Napansin niyang kumikinang si Red at naisip niyang maaaring ito ay isang emergency na Kazeno warp, ngunit bigla siyang nag-teleport kay Hidna. Sinabi sa kanya ni Red ang tungkol sa emergency na Kazeno warp, na nagpapahintulot sa kanya na tumawag ng mga kaalyado sakaling magkaroon ng emergency. Ngunit binanggit niya na ang bracer ay kailangang magpakita ng isang malakas na enerhiya ng bond upang maisaaktibo ito, at iniisip niya kung ano ang sanhi nito. Napagtanto ni Hidna na ang mana metal ay tumutugon sa bond energy, kaya sa tingin niya ito ang mahiwagang kapangyarihan na responsable para sa pagkikrystal ng mana. Ipinaliwanag niya na ayon kay Profesor Pat Agura, na bumuo ng Kazan Bracers at Beasts, ang bond energy ay ang universal na pinagmumula ng kapangyarihan na namamahala sa paglikha ng lahat. Napagtanto niya na ang kanyang suit at mga sandata ay nilikha sa pamamagitan ng mga bond, ngunit hindi niya maintindihan kung paano maaaring magresulta sa pagwarpang ang puwersa ng paglikha. Iniisip niya kung magagamit ba niya ang kanyang kapangyarihan upang bumalik sa kanyang orihinal na mundo, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya ito magagawa. Kinabukasan, parehong awkward sina Red at Hidna sa isa't isa, kaya naisip ni Tina na maaaring naging intimate sila, ngunit pareho nilang sinabi sa kanya na hindi iyon ang kaso. Napansin ni Charla na nagtatalo sila, at naisip na hindi sila dapat magsalita ng mga kalokohan sa harap ng Royal Audience Chamber. Binati ni Tina ang kanyang ama, si Gordon, at binanggit niya na nalaman niya ang tungkol sa mga mana seeds pati na rin ang kanilang pagkakasangkot sa mga maharlikang demonyo. Kaya, sinabi niya na malapit na niyang utusan ang lahat na itapon ang mga binhi, at sa palagay niya ay hindi na niya kailangang ipagpatuloy ang kanyang mapanganib na paglalakbay. Ngunit binanggit ni Tina na sa kabila ng pag-alam sa panganib, maaaring tumanggi ang ilang tao na isuko ito, at ang kanyang privileged spell ay magiging kapaki-pakinabang sa pagharap sa kanila, kaya hindi niya mapigilan ang kanyang paglalakbay. Sinabi ni Gordon sa kanya na mag-ingat, ngunit iniisip ni Prinsipe Darius kung magandang ideya na itapon ang gayong kapaki-pakinabang na tool. Kaya, sinabi sa kanya ni Gordon na ang mga mana seeds ay maaaring humantong sa muling pagkabuhay ng reyna ng demonyo, ngunit sa palagay niya ay hindi ito mahalaga dahil kailangan lang nilang talunin siya muli. Sinabi niya na mayroon silang isang bayani na may hawak ng banal na espada, kaya dapat nilang gamitin ang mga mana seeds sa militar at ibagsak ang Demium Federation. Ngunit sinabi ni Tina na ang mga maharlikang demonyo ay mas mapanganib dahil maaari nilang manipulahin ang kapangyarihan ng mga buto. Ibinunyag ni Charla na maaari nilang baguhin ang mga mana seeds, na sinasabing nag-eeksperimento na sila para magawa ito. Kaya, inutusan sila ng hari na agawin ang mga mana seeds. Pagkatapos nito, pinayuhan ni Darius si Tina na mag-ingat dahil nakasalalay sa kanya ang reputasyon ng royal family. Pinasalamatan niya ito para sa kanyang pag-aalala, at binanggit niya na malaki ang pinagbago niya. Iniisip kung sinusubukan niyang palitan ang kanyang kapatid na si Aldous.
Pero alam niyang hinding-hindi niya magagawa iyon. Kinausap ni Hid na si Sharla, at tinanong siya kung seryoso siya sa pag-apply ng militar ng mga mana seeds. Kaya, sinabi niya na dahil sa kanyang posisyon bilang Royal Scepter, hindi niya maaaring tanggihan ang Royals. Sinusubukang ibahagi ni Hid na ang kanyang mga ideya tungkol sa pagbabago ng sistema ng sertipikasyon dahil hindi niya mababago ang mundo ng mag-isa, ngunit tumanggi si Charla na tanggapin ang mga ito at sa halip ay binigyan siya ng isang mahalagang gawain, na maglalagay ng mga ito sa kanyang magagandang libro. Lahat sila ay tumungo sa Sun Forest, kung saan nakatira ang mga sinaunang elves, at iniisip ni Hid na maaaring alam nila ang tungkol sa bayani mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Sinabi niya na ayon sa mga ulat, ang isa sa mga elves ay may kakaibang kapangyarihan, at iniisip ni Red kung ito ay isang privileged spell. Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya sigurado. Hindi nagtagal ay narating nila ang kagubatan, at nang makita ang malaking cactus, sinabi ni Red na matutuwa ang kanyang kaibigan na si Yellow na makita ito. Binanggit ni Hid na ang rehiyon ay dating mayaman sa mga taniman, ngunit ginawa itong disyerto ng Reyna Demonyo. Napagtanto nila na ang kagubatan ay mas malamig kaysa sa disyerto, kaya nagpalit sina Yidna at Tina sa kanilang mga bagong damit, na nagpapahanga kay Miss Ogon at Red. Ngunit hindi sinasadyang natusok si Yidna sa kanyang daliri, kaya sumugod si Red para tulungan siya. Binanggit niya na kahit maliit ang sugat ay maaari itong mahawa, kaya binigyan niya ito ng band-aid. Pero nagulat si Yidna dahil nakasuot ito sa ring finger niya. Nagtataka siya kung bakit kakaiba ang kinikilos nito hanggang sa tinutokso siya ni Tina dahil sa pagiging clueless niya, ngunit biglang inagaw ng isang elf si Yidna. Sinubukan ni Red na habulin sila gamit ang kanyang turbo huddle, ngunit inaatake siya ng mga pantusok mula sa lahat ng direksyon, kaya nagpa siya siyang sundan sila sa pagtakbo. Sinubukan ni Tina na tulungan siya, ngunit agad siyang hinailan ni Miss Ogon para maiwasan ang paparating na arrow. Napansin nila ang ilang mga elves na nakatutok ang kanilang mga pana sa kanila, at tinanong sila ng isa sa mga elf kung ano ang kanilang ginagawa sa kanilang kagubatan. Kaya, sinabi ni Miss Ogon na dumating sila upang mabawi ang kakaibang kapangyarihan sa kanilang pag-aari, at binibigyan niya sila ng pagkakataong sumuko ng mapayapa. Ngunit inaakala ng mga elves na gusto nila si Amon, kaya sinimulan nila silang salakayin. Ngunit ginagamit niya ang kanyang espada upang lumikha ng isang wind vortex na nagpapalihis sa kanilang mga pag-atake at tinatangay sila palayo. Tinanong niya sila tungkol kay Amon, ngunit bumangon ang isang elf na nagngangalang Ranya, at nagbanta siyang parurusahan sina Miss Ogon at Tina dahil sa pagdumi sa kanilang nayon. Bumalik si Miss Ogon para protektahan si Tina, at nagulat siya na nakakapagsalita ang kanyang mahiwagang kasangkapan. Samantala, hinabol ni Red ang elf, ngunit hindi niya naabutan, kaya inactivate ni Hidna ang emergency casino warp, na nag-teleport kay Red sa harap nila. Ginagamit niya ang kanyang bond bind para makuha ang elf at sinalo si Hidna bago ito bumagsak sa lupa, na sinasabi sa kanya na natutuwa siya na matagumpay ang emergency casino warp gamit ang mana metal. Ngunit sinabi ng elf na hindi sila papayagan ng kanyang mga kaibigan na kunin ang kagubatan or ang kapangyarihan ni Amon, kaya't nagtataka sila kung ano ang kanyang sinasabi. Nagpalit si Ranya sa kanyang armor at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Amon, ang Vessel of God at Guard of the Sun Forest. Ngunit sinabi ni Tina na siya ay may parehong kapangyarihan tulad ni Red. Napagtanto ni Miss Ogon na ang espesyal na kapangyarihan ng elf ay hindi isang binhi ng mana, ngunit nagalit siya dahil inihambing nila ang sagradong Amon sa mga binhi. Kaya, sinisimulan niya ang pag-atake sa kanila. Inihayag niya na ang kanyang kapangyarihan ay ipinasa mula sa ibang mundo na mandirigma na nakipaglaban kasama ang unang Amon. Sinabi ni Tina na hindi nila kailangang mag-away dahil ang mga mana seed lang ang kanilang hinahabol, ngunit hindi pa sila handang patawarin ni Ranya sa pagpasok sa kanilang kagubatan at pananakit sa kanyang mga kaibigan. Patuloy niyang inaatake si Miss Ogon, ngunit humarang siya gamit ang kanyang espada, at tinanong niya siya kung mayroon siyang higanteng golem. Ngunit siya ay ganap na walang alam, kaya napagtanto ni Miss Ogon na hindi siya kasing lakas ni Red. Napansin niya na ang kanyang espada ay sumisipsip ng mana, kaya lumipat siya sa long-range na pag-atake ng apoy, ngunit na-upgrade ni Miss Ogon ang kanyang banal na espada sa pangalawang anyo nito at hiniwa ang kanyang bowl ang apoy. Ginagamit niya ito bilang pang-abala at naglulunsad ng maraming bowl ang apoy patungo sa kanya, ngunit nagawa niyang iwasan ang pag-atake.
Sinubukan niyang tumakas kasama si Tina, ngunit binago ni Rania ang kanyang baluti sa isang falcon at sinimulan silang habulin. Naglunsad siya ng mga homang missiles, at pinahinto niya ang mga ito gamit ang ikatlong anyo ng kanyang espada, ngunit sinipa niya mismo ang likod nito at pinabagsak siya sa lupa. Sinabi ni Tina na hindi sila maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban, ngunit sinabi sa kanya ni Ms. Ogon na matatalo niya si Rania kahit na ano paman, at isinaaktibo niya ang ika-6 na anyo ng banal na espada. Ngunit nang malapit na silang makipagpalitan ng atake, dumating si Red sa kanyang higanteng baluti at sinabihan silang tumigil sa pakikipaglaban. Nagulat si Hidna na ang kapangyarihan ni Rania ay katulad ng kay Red, at tinanong siya ni Ms. Ogon kung kilala niya siya. Ngunit binanggit ni Red na hindi siya isa sa mga Kaze Rangers. Sa tingin ni Rania ay siya ang maalamat na pulang mandirigma na binanggit ng Propacia, at lahat ng mga elves ay biglang yumuko sa kanya. Hinihiling nila sa kanya na patawarin sila at iligtas ang kanilang kagubatan, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Ipinakilala ni Rania ang kanyang sarili bilang magiging pinuno at ikapitong tagapagmana ng Amon, at dinala niya sila sa kanyang nayon. Sinabi ni Tina na tila ibang-iba siyang tao, at humihingi siya ng paumanhin para sa kanyang mga aksyon. Ipinaliwanag ni Rania na itinatago niya ang kanyang tunay na damdamin sa panahon ng labanan upang magkaroon ng momentum, or kung hindi, siya ay masyadong may malay sa sarili para lumaban. Dinala sila ni Rania sa libingan ng Elven, kung saan nalaman nila ang tungkol sa Propacia, na nagbabanggit na isang pulang mandirigma ang magliligtas sa nayon mula sa matinding panganib. Nagtataka siya kung ano ang panganib, at binanggit niya na ito ang may-ari ng binhi ng mana na pinangalanang Kaiser, na namamahala sa bayan ng Kukia. Naalala ni Tina na ang bayan ay gumawa ng kayamanan sa pamamagitan ng magic crystal mining, at ang dating Panginoon ay nasawi sa isang paghihimagsik. Sinabi ni Rania na si Kaiser ay kanyang kaibigan dati, at mayroon siyang isang privileged spell na ginagawang buhangin ang anumang mahawakan niya, na maaari niyang kontrolin kung gusto niya. Ibinunyag nila na sinusubukan niyang sakupin ang kanilang kagubatan, at ipinaliwanag ni Rania na gumagana ng maayos ang kanyang mga kapangyarihan sa disyerto, kaya hindi siya nito matatalo. Binanggit niya na hiniling niya sa kanya na isuko ang kanyang kapangyarihan, kung hindi, gagawin niyang disyerto ang kagubatan nila, kaya kailangan niya ng tulong ni Red para matalo siya. Pumayag siyang tulungan siya hanggang sasabihin ni Tina kay Ms. Ogon na hindi sila maaaring magwalang bahala dahil sangkot ang mga mana seeds, ngunit napagtanto niya na may sama pa rin itong galit kay Rania. Nagtanong si Red tungkol sa propeta na gumawa ng Propacia, kaya sinabi ni Rania na ayon sa mga kwento, miyembro din siya ng partido ng bayani, tulad ng unang Amon. Binanggit niya na ang tanging makapagsasabi sa kanya ng higit patungkol sa propeta ay ang dakilang elder, na matagal nang nabubuhay ngunit natutulog sa loob ng maraming siglo. Nagtataka si Hidna kung bakit mas interesado siya sa propeta kaysa sa unang Amon, kaya napapansin niyang may pumapasok sa isip niya tuwing naririnig niya ang Propacia. Ipinakita sa kanila ng mga elves ang kanilang tradisyonal na mahika, na naipasa sa mga henerasyon. Nakita ito ni Hid na nakahanga-hanga, at sinabi nila sa kanya ang tungkol sa iba't ibang uri ng mga selyo. Habang pinag-uusapan nila ang mga magic tool, tinanong ni Red si Rania kung bakit siya mag-isa. Kaya, binanggit niya na mayroon din siyang kaibigang tao. Sa tingin niya ay si Kaiser iyon dahil, habang ang iba ay nagalit sa kanyang mga ginawa, tila nalungkot ito. Iniisip niya kung close ba sila, at binanggit niya na tuwing bibisitahin niya si Kaiser kasama ang kanyang ama, kinakausap niya ito dahil sila ang susunod na mga pinuno ng kanilang mga nayon. Sinabi niya na nakaraan na ang lahat, at sa susunod na maglaban sila, makakalimutan niya ang lahat ng personal niyang damdamin at matatalo siya bilang tagapag-alaga ng kagubatan. Sa tingin niya ay makakabawi sila pagkatapos, ngunit nahihirapan siya. Kaya, sinabi ni Red sa kanya ang tungkol sa sandaling nakipag-away siya sa kanyang kaibigan, ngunit mas naging malapit sila pagkatapos ng away. Sa tingin niya, kapag natalo na nila si Kaiser, malalaman na nila kung ano ang mali sa kanya, na nagpapagaan sa kanyang kalooban. Kaya, hinihiling niya sa kanya na sabihin sa kanya ang higit patungkol sa kanyang kwento. Samantala, nagpapasalamat si Hidna sa mga elf sa pagtuturo sa kanya tungkol sa mga spell ng pagukit ng selyo, at iniisip ni Tina na maaaring mas malapit ang kanilang paraan ng pamumuhay sa kanyang mga mithiin. Nakita ni Hidna na nakausap ni Red si Rania, at nagseselos siya,
kaya sinubukan siyang pakalmayan ni Tina. Ibinunyag ni Red na nasawi ang kanyang mga magulang noong bata pa lang siya, kaya halos mag-isa lang siya. Ngunit isang araw, isang lalaking nagngangalang Diego ang lumapit sa kanya at nagpakilalang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Nagsimula siyang manirahan sa pamilya ni Diego, kasama ang kanyang anak na si Hero, at ang kanyang anak na babae, si Aya. Hiniling niya kay Red na ituring silang sarili niyang pamilya, ngunit hindi niya maibigay ang lugar ng kanyang mga magulang sa sinuman. Dinala siya ni Diego sa bakuran, kung saan sila nagtanim ng isang punla ng oliba, sa paniniwalang ito ay mag-uugat at lalago, tulad ni Red na magiging bahagi ng kanilang pamilya. Napagtanto ni Hero na sa kalaunan ay magiging magkaibigan sila, kaya walang pag-aalinlangan niyang inalok si Red ng kamay. Binanggit ni Red na binubuli siya sa paaralan dahil sa pagiging transfer student, at dati ay nilalitigo siya or sinusunog, ngunit hindi makapaniwala si Rania. Kaya binanggit ni Red na baka exaggerated lang siya. Binanggit niya na sa tuwing siya ay inaapi, si Hero ay sumasadyap sa kanya, ngunit siya ay laban sa karahasan, kaya siya ay gumamit lamang ng mga pagbabanta upang pigilan sila. Ipinaliwanag niya kung paano sila naging matalik na magkaibigan, at kung paano nila ipinagpatuloy ang kanilang pagsasama sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Tinuturuan siya noon ni Hero, at kalaunan ay napunta sila sa parehong high school, kung saan naging tanyag si Red. Ngunit naniwala siyang lahat ng ito ay dahil kay Hero. Nais niyang gumawa ng isang bagay upang matulungan siya, kaya nang tumakbo si Hero sa halalan sa paaralan, hiniling niya sa lahat na iboto siya. Nanalo siya sa halalan, ngunit naisip ng mga kaibigan ni Red na mas angkop siyang kandidato kaysa kay Hero. Binanggit ni Red na isang araw, isang breakfiend monster ang dumating sa kanilang bayan, at ito ang unang pagkakataon na siya ay naging Red Ranger. Pero nagtataka si Rania kung paano siya naging ganoon. Ngunit sinabi niya sa kanya na ito ay ibang kwento, at nabanggit niya na ang mga bagay ay nananatiling pareho sa pagitan nila ni Hero pagkatapos niyang maging isang Ranger. Noong araw ng piano performance ni Hero, sinubukan siyang i-cheer ni Red hanggat maaari, ngunit pagkatapos noon, naging abala siya sa pakikipaglaban sa mga halimaw, kaya't late siyang nakauwi at bumagsak sa sahig. Sinabi niya sa lahat na siya ay pagod na pagod sa pagsasanay sa soccer, ngunit may nagbago nang ang puno ng olibo ay natuyo. At nalaman namin na ito ang simbolo ng kanyang relasyon sa pamilya. Pagkatapos noon, bumalik tayo sa araw na dumating sa kanilang bayan ang isa pang halimaw na tinatawag na bond killer, at pinag-away nito ang mga tao laban sa isa't isa. Inihayag nito ang mga negatibong emosyon na nakatago sa puso ng bawat isa. Kaya naman, sinubukan siyang pigilan ni Red, ngunit mas marami sila. Kaya, ginagamit niya ang emergency casino warp para tawagan ang kanyang mga kaibigan. Tinulungan nila siyang talunin ang halimaw, ngunit muling napagod si Red at bumagsak sa loob ng parke habang iniisip niya kung sino ang bond killer. Tinulungan siya ni Hero na gamutin, ngunit napansin ni Red na may sugat din siya. Binanggit niya na magiging maayos siya dahil masakit ang katotohanan, at pinalalakas nito ang kanyang puot. Nag-transform siya sa bond killer, at dumating din ang isa pang halimaw na tinatawag na Betros. Tinanong siya ni Red kung ano ang ginawa niya kay Hero, kaya nalaman niyang muli siyang isinilang sa kanyang tunay na anyo gamit ang Brackfield belt. Sinubukan niyang atakihin si Red, kaya nagpalit siya ng kanyang armor. Sa palagay niya ay ginagamit ng mga Brackfield si Hero, ngunit binanggit niya na siya mismo ang pumili nito dahil si Red ang laging humahadlang sa kanya. Napansin niya kung paano tumigil ang kanyang ama sa pagpansin sa kanya pagkatapos ng pagdating ni Red, at mas gusto din ng kanyang kapatid si Red kaysa sa kanya. Sa palagay niya ay hindi na niya dapat siya naging kaibigan, at nagpasya siyang wakasan ang lahat sa pagitan nila, pero pinaalalahanan siya ni Red na matalik silang magkaibigan. Binanggit ni Hero na magkaaway sila at hindi niya ito nagustuhan sa simula pa lang, sinabihan siyang kasinungalingan ang lahat ngunit ayaw maniwala ni Red. Sinipa niya si Red, at nabanggit ni Betros na malapit nang bumagsak ang kapangyarihan ng kanyang bond, kaya nilagyan nila siya ng itim na tali upang mapalibutan siya. Lumaban si Red laban sa madilim na kapangyarihan, at sinabihan niya si Hero na gawin din iyon, na nagpapaalala sa kanya kung paano niya inialay ang kanyang kamay. Sinimulan niyang tamaan si Hero at pinaalalahanan siya ng kanyang pagkahilig sa mga bonds. Ngunit binanggit ni Betros na huli na ang lahat dahil natipon na niya ang negatibong enerhiya ng lahat, at maya-maya ay bumukas ang dimensional na pinto.
Isang madilim na sinag mula sa pinto ang nagpapalit kay Hero sa kanyang higanteng baluti, at nagsimula siyang maglunsad ng mga laser sa lahat ng dako. Ngunit dumating ang iba pang Kaze Rangers dahil narinig nila ang mga ito sa comms. Lahat sila ay nagsasama-sama upang lumikha ng Maximum Kaiser, ngunit hindi pa rin nila kayang talunin si Hero, na madaling nadaig sila. Napagtanto nilang hindi sila mananalo gamit ang isang defensive na diskarte, ngunit nang malapit na niya silang tamaan, dumating ang isa pang Maximum Kaiser upang pigilan siya. Napagtanto nila na dapat itong pumasok sa dimensional na portal, at ginagamit nila ang kanilang reconciliatory na Maximum Blaster upang talunin si Hero. Nagbalik sa normal ang lahat, at humingi ng paumanhin si Hero kay Red. Sa palagay niya ay hindi na nila maibabalik sa dati ang lahat mula noong ipinagkanulo niya siya, ngunit sinabi ni Red na maaari nilang baguhin ang kanilang pagsasama. Pinupuri ng lahat ang kanyang kwento, at masaya si Hidna na bumalik sa normal ang lahat. Ngunit sinabi niya na si Hero ay patuloy na nagbabago sa Bond Killer, kaya kinailangan niyang labanan siya ng 13 beses. Sinabi ni Tina na ito ay isang mahabang bakbakan, ngunit biglang may mga cards na biglang nahuhulog mula sa langit, at nabibitag nila ang mga tao sa loob. Sina Yidna at Tina ay natrap din, at nakita namin ang lalaking kumokontrol sa mga baraha habang napapansin niyang cute ang mga elves. Napagtanto ni Red na gumagamit siya ng isang privileged spell dahil mayroon siyang mana seed, at sinubukan siyang alisin ni Ms. Ogun. Binanggit ng lalaki na mayroon siyang mga bihag, ngunit sinabi sa kanya ni Ms. Ogun na hindi ito mahalaga dahil ang mga privileged spells ay binabawi kapag ang gumagamit ay natalo. Ngunit ipinakita niya ang card ni Tina kay Ms. Ogun, kaya nag-ambala siya, at nakuha siya ng lalaki. Nagalit si Rania dahil sinipsip niya ang mga elves sa kanyang mga card, at nagbanta siyang tatapusin siya. Ngunit biglang sumulpat si Kaiser, na nagsasabi sa kanya na hindi siya nagbago dahil itinatago pa rin niya ang kanyang emosyon bago ang isang labanan. Binanggit niya na halos hindi niya siya makilala dahil nakikipaglaban siya noon para sa isang mundo kung saan maaaring magsama ang mga tao at mga demi-human. Ngunit ipinaliwanag ni Kaiser na ang kanyang layunin ay hindi nagbago, at nangako siyang pamamahalaan ang lahat ng pantay-pantay pagkatapos niyang masakop ang mundo. Sinabi niya kay Rania na papalayain niya ang mga bihag kung susundin siya nito, ngunit napagtanto niya na nagbago na siya. Iniisip ni Red na kailangan niyang gumising dahil inaapi niya ang iba para makamit ang magkakasamang buhay. Naghahanda sila para sa labanan, ngunit sinabi ni Kaiser kay Rania na magtungo sa mga lumang guho ng judo, at lumipad siya. Habang ipinapaalala ng lalaki sa kanila na siya ay mga bihag, tinanong siya ni Red tungkol sa mga guho. Sinabi ni Rania sa kanya na maaari niyang dalhin sila doon, at ipinatawag niya ang kanyang motorbike, na ginagamit nila sa paglalakbay sa disyerto. Nang marating nila ang mga guho, pinahinto sila ng isang Chimera, na sinasabi sa kanila na si Rania lang ang makakadaan. Napagtanto nila na gumamit siya ng isang privileged spell para baguhin ang kanyang katawan. Sabay-sabay silang umatake sa kanya, at bumagsak siya sa lupa, ngunit biglang nagpakita ang lalaking may mga card. Nagbanta si Red na papaputukan siya, na sinasabi sa kanya na palayain ang kanyang mga bihag, ngunit ipinakita niya kay Red ang kanyang mga kaibigan, at sinimulan niyang dilaan ang card ni Tina. Isinaaktibo niya ang kanyang higanteng bitag ng oso, na pumipigil kay Red, at sa palagay niya ay hindi siya matatalo. Pero biglang inactivate ni Hidna ang explosion spell niya. Nagtataka siya kung paano niya nagawang gumamit ng mahika habang siya ay nakulong sa loob, kaya't ibinunyag niya na hinawakan niya ang mga gilid ng card habang siya ay sinisipsip at naglagay ng blasting seal. Sa tingin niya ay nababaliw na siya dahil pinasabog niya ang card na kinaroroonan niya, ngunit ipinaliwanag ni Hidna na sanay na siya sa mga pagsabog dahil kay Red. Habang siya ay bumagsak, lahat ay inilabas mula sa mga card, at lahat sila ay nagpapasalamat kay Hidna sa pagligtas sa kanila. Nais siyang parusahan ni Tina sa lahat ng ginawa niya sa kanila, kaya ipinatawag niya ang Silver Wolf at inutusan itong kunin ang kanyang binhi. Tumungo tayo kay Kaiser habang binabanggit ng kanyang lingkod na si Vindo na nabigo ang kanilang mga mersenaryo, ngunit sa tingin ni Kaiser ay sapat na ang kanilang ginawa dahil nagawa niyang iset up ang lahat. Sinabi niya na maaari na niyang labanan si Rania ng buong lakas nang hindi nasesira ang kagubatan. Iniisip ni Vindo na ang kanyang diskarte ay kaduda-duda, na sinasabi sa kanya na isaalang-alang ang karagdagang trabaho na inilalagay niya sa kanila.
Ngunit binanggit ni Kaiser na pinahahalagahan niya ang lahat ng ginawa nila para sa kanya. Binabati siya ni Vindo ng swerte, at nagpa siya siyang umalis habang binanggit ni Kaiser na gagawin niya ang kanyang mga tungkulin bilang pinuno ng Kukiya. Dumating sina Red at Ranya, ngunit ginamit niya ang kanyang privileged spell para ipatawag ang mga higanteng armas na sumisira sa kanilang motorbike. Nakita ito ng iba, at pinatawag ni Kaiser ang isang nilalang na tinatawag na Lobod, na ginagawang buhangin ang motorbike. Napagtanto nila na ito ay nilikha gamit ang kanyang privileged spell, at tinatakpan nito ang lugar na may buhangin. Napagtanto ni Red na lumulubog na ang kanyang mga kaibigan. Sinubukan niyang iligtas si Yedna, ngunit lumubog siya sa buhangin, at tinanong niya si Kaiser kung ano ang ginawa niya sa kanila. Sinabihan niya si Red na sumama sa kanila kung gusto niyang malaman. Ibinunyag niya na kayang kontrolin ni Lobod ang buhangin, at dahil nasa gitna sila ng disyerto, madali niya itong dudurugin gamit ang kanyang kapangyarihan. Sumugod si Red, ngunit nakaharang si Lobod, at sa tingin niya ay magiging buhangin siya kapag nahawakan siya nito. Kaya naman, tinakpan niya ng band-aids ang kamay nito at pinaghahampas ng kamao, pero agad ding gumaling si Lobod. Inactivate ni Ranya ang kanyang jack form at sinusugod si Kaiser, ngunit hinaranggan ni Lobod ang kanyang pag-atake. Inatake niya ito ng hindi kapani-paniwalang bilis, at ipinaliwanag na hindi siya nito mapipinsala dahil mas mabilis siyang gumalaw kaysa sa buhangin nito. Siya at si Red ay sumugod, ngunit bigla itong huminto sa oras at humawak sa kanila nang sabihin ni Kaiser sa kanila na hindi sila katugma para sa kanya. Ginagamit ni Red ang kanyang turbo huddle para makalaya, at napagtanto niya na hindi kayang gawing buhangin ni Kaiser ang mga nabubuhay na bagay. Pero nagtataka siya kung bakit hindi niya sinira ang gamit nila, kaya ipinaliwanag niya na ayaw niyang tanggalin ito dahil malapit na itong mapasa kanya. Nakita namin ang mga kaibigan ni Red sa ilalim ng buhangin, at nakita nila ang mga labi ng iba pang mga adventurer. Nataranta ang dalaga habang nakikita ang mga mummies. Kaya, naghahanda si Ms. Ogon na labanan sila, napagtantong nasa pugad sila ng mga halimaw. Binanggit ni Kaiser na hindi siya magagapi dahil sa kanyang privileged spell, at sinabi niya kina Red at Ranya na tanggapin siya bilang kanilang pinuno. Ngunit sinabi sa kanya ni Red na guguluhin siya ng kanyang binhi ng mana dahil magiging halimaw siya kapag naging berserk ito. Ngunit sinabi niya kay Red na alam niya ito, at inactivate ni Lobod ang mga kapangyarihan nito, na naging dahilan upang siya ay lumubog sa buhangin. Bumalik tayo sa mga kaibigan ni Red habang ginagamit ni Ms. Ogon ang kanyang banal na espada para sunugin ang mga mummies, at sinamahan sila ni Red. Kaya, tinanong siya ni Hid na tungkol kay Ranya. Ibinunyag niya na nakikipaglaban pa rin siya sa labas, ngunit sinunggaban siya ng mga mummies, kaya pinaputukan niya sila ng kanyang pistol, na sinasabi sa lahat na kailangan nilang tulungan siya. Ginagamit ni Ranya ang kanyang kapangyarihan para makalaya, at sinabi niya kay Kaiser na mapanganib ang mga mana seed. Ngunit inihayag niya na alam na niya iyon, na sinasabi sa kanya na handa siyang makipagsapalaran upang makamit ang kanyang layunin. Binanggit ni Kaiser na hindi niya hahayaang madaig siya ng binhi, ngunit nag-aalala si Ranya na baka maging halimaw siya. Patuloy siyang inaatake ng Lobod, at sinabi niya sa kanya na hindi siya nagbago. Ngunit sinabi ni Ranya sa kanya na hindi ito totoo, na sinasabing pinilit niya siyang magbago. Sa isang flashback mula 12 taon na ang nakakaraan, ipinakilala ni Kaiser ang kanyang sarili kay Ranya bilang susunod na Lord of Kikia, at alam niyang ito ang susunod na Amon, kaya gusto niyang maging kaibigan niya ito. Ngunit hindi niya ito pinapansin, at sa palagay niya ay nagalit siya sa kanya dahil hindi siya magalang. Sa palagay ni Kaiser ay mas matanda ito sa kanya dahil ang mga elves ay binigyan ng mas mahabang buhay, ngunit inihayag ni Ranya na hindi siya galit. Sinabi niya na ang mga elf ay nabubuhay lamang ng bahagya kaysa sa mga tao dahil sinira ng reyna ng demonyo ang kanilang sagradong puno. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang matuto patungkol sa mga elves, ngunit bigla siyang tumalon. Sa tingin ni Kaiser ay may attitude problem ito, kaya hindi niya ito maaaring maging kaibigan. Ngunit biglang bumagsak sa kanya ang maskara nito, kaya umakyat siya sa isang higanteng cactus para hanapin siya. Nakita niya itong natutulog sa ibabaw nito, ngunit pareho silang nabigla nang magising siya, at bumagsak sila sa lupa. Napagtanto ni Ranya na nawawala ang kanyang mga maskara, kaya ipinahayag niya na mayroon siya nito, ngunit tumanggi siyang ibalik ang mga ito.
Nagmamakaawa siya sa kanya na ibalik ito, at napagtanto niyang hindi siya katulad ng taong nakilala niya kanina. Ibinigay ni Kaiser sa kanya ang mga maskara, at agad niyang isinuot ang isa sa mga iyon. Pero biglang nagiba ang personalidad niya, kaya binawi niya iyon. Tinanong niya ito kung bakit gusto niya ang mga ito ng husto, kaya't ibinunyag ni Rania na siya ay may mahinang personalidad, sa pag-aakalang wala siya kung ano ang kinakailangan upang maging susunod na amon. Kaya, isinusuot niya ang kanyang mga maskara upang ibahin ang sarili sa kanyang mas kalmadong bersyon ng mandirigma, at napagtanto niya na ginagamit niya ang mga ito para ayusin ang kanyang personalidad. Binanggit ni Kaiser na hindi niya alam kung anong uri ng tao ang dapat mamuno sa mga elves, ngunit sinabi niya sa kanya na gusto niyang makibagay sa kanyang tunay na pagkatao. Binanggit ni Rania na siya ay isang iyakin, ngunit sinabi ni Kaiser sa kanya na siya ay isang kaibig-ibig na tao, at sinabi niya na maaari itong maging malakas sa kanyang sariling paraan, na sinasabi sa kanya na magsanay makipag-usap sa kanya ng walang maskara. Sa bandang huli ay naging komportable siya sa kanyang sarili, ngunit napagtanto niya na kailangan pa rin niyang isuot ang kanyang warrior mask habang nakikipaglaban para hindi makahadlang ang kanyang emosyon. Bumalik tayo sa kasalukuyan habang si Rania ay patuloy na lumalaban kay Kaiser, at sinubukan niyang salakayin siya gamit ang kanyang spirit coffin, ngunit pinigilan ng lubad ang oras. Gumamit si Red at ang iba pa ng isang Kazo na beast upang makatakas, ngunit nakita nila na nagawang talunin ni Kaiser si Rania, at ninakaw niya ang kapangyarihan ng amon nang mapagtanto nila na siya ay naging mas malakas kaysa dati.